guys, sa totoo lang, dumating ako sa Denmark. Ang saya-saya namin magkaibigan. Ako kasi lumaki ako ang mundo ko ay pumunta ng diskuhan. Alam mo yung baylihan? Bayli sa tanan, yes, that's my life. Tapos nung dumating ako sa Copenhagen, nagkaroon ako ng, alam mo na, mga social na mga kaibigan. Sana all. Ayun na, mga ungo, di ba? Na walang ginawa kundi pumunta ng diskuhan, mag-enjoy. Ayun naman, nag-enjoy naman talaga ako sa Denmark. Later, nung nalaman ng mga hinayop na nasa Europe ako, ayun, Diyos ko, hinihimatay sila sa high blood. Nakarating si Rogelia ng Europe. High school graduate, di ba? Nilalang nila high school graduate lang ako. But honest guys is na nakapag-aral naman ako sa St. Mary's Academy, di ba? Kahit na vocational lang. Ayun, ang pangarap ko ay maging, basta alam niyo na nasa YouTube ko na, siguro napanood niyo na yung mga vlog ko na about my dreams. Nag-enjoy ako sa Europe, guys. Na-enjoy ko ang Denmark. Honest is yung 2 years na contract, bitin kami, as in nabitin kami sa kontrata na 2 years. Sabi ko sana no mahaba ang years ng au pair. Pero yung au pair kasi is parang working student, pag-learn ka ng language and culture nila. Pero alam mo, hindi ko sukat akalain na hinahunting ako ng mga hinayop kong kapitbahay na inggitera, inggit-igit. Hay nako, ano ka ba? Alam mo, sa totoo lang kasi talaga, hindi ko naman talaga pinangarap na mag-abroad. Yes. Ang pangarap ko lang talaga dati ay makapagtapos at makapagpuhunan to achieve what I want to achieve in dream, in my life pala. Ayun, tapos guys, ayun nga, nakilala ni Kuya, basta may nakilala siyang Pilipino, hindi ko na kailangan banggitin. For sure, kilala na nila kung sino sila. Napadpad ako sa Denmark na wala akong idea kung ano ang mga tao sa Denmark, yes. Pero alam mo, hindi ako ready na, Diyos ko, pinaiskandalo ako ng mga hinayop na hinayupak na inggitera, na di bambang ang igit, na hanggang ngayon pinagpaplanuhan na umuwi ako ng Pilipinas. I don't care if I'm going back. Decide, bakit? Country ko yun. Yeah. Philippines is the best country ever. Besides, there's a lot of foreigner that they are married a Filipina. Yes. Not because, they love to move. Some of that, they move to Philippines. Some of that is, they bring their wife to abroad. Because they know that Filipino is a nice people. Yeah. Ang hindi lang ako ready, guys, ay may mga kamag-anak akong hilaw na nakarating na dito lahat-lahat. Tinulungan ko na lahat-lahat. Ako pa rin ang naging masama, nagbayad daw sila sa akin. Excuse me? Alam mo kung nagpabayad ako? Dapat mayaman ako ngayon. At ay Diyos ko, naiskandalo lang ang buhay ko, guys, dahil sa walang kwento ng story ng kaiyutan nila. Yes. Honest. Tapos, ngayon, mayroon akong YouTube. Mayroon akong pensyon. Ay, Diyos ko, nagwiwilga pa rin sila. What? Pensyon ko yan. YouTube ko to. Ako ang nagtrabaho nito. I work hard in young age because I want to be prepared if I'm getting older. Yes, I prepared for that. Kaya, guys, kung maging maasenso man ang buhay ko later, it because I work hard for that. I dream too much. I dream that, I work hard for it. Without pulling other person, pulling down. Alam mo na, hilahin mo, pull them down para maging miserable ang buhay nila. I'm not dream that I bring people down to make them miserable life. Excuse me? Ako, manghihila? For what? Hindi naman ako pinanganak ng nanay ko para manghila ng kapwa ko, di ba? Kaya, kung umaangat ako sa buhay ko dahil, girls, for your information, Year of the Dragons ako. Sa kahit anong mahawakan ko at kahit anong bagay ang gustuhin ko, nagiging maganda ang kinalabasan.
Kaya alam mo yun guys, sa totoo lang, hindi ko maintindihan yung mga tao, no? Pinipilit mo umangat, pinipilit ka rin i-down. At saka, Diyos ko, my God, hindi ko pinipilit ang sarili ko na ano dito, pero nagkataon kasi guys na itong isang ito, nagkasakit siya. Parang alam mo yun, ako yung tipong taong marunong akong tumanaw ng utang na loob, maliban na lang sa mga hilaw kung kamag-anak. Binitbit mo na ng Europe, ikaw pa ang hinahunting para pasirain. Hay, it's okay. Alam mo, ready na ako ngayon. Umuwi man ako sa Pilipinas. Kumain man ako ng tuyo. Proud. Proud me. Why? Narating ko na kung ano yung gusto kong gawin sa buhay. At kunting kimbot na lang. Kunting kimbot na lang ni Rohelia. Mai-enjoy ko rin ang buhay ko. At saka, ano pa ba? Ano pa bang gagawin ko? Total naman, yung anak ko malaki na rin naman, di ba? Kahit pa paano marunong na siya makipag-communicate sa mama niya. Lahat ng mga ginawa ko sa anak ko, hindi niya yun makakalimutan. Kasi buong buhay ko, nagtrabaho ako. Yes, nagtrabaho ako dito guys. I forced myself to work in the commune, in school, yes. So I can have a pension. At ready ako sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Second, yung anak ko, binigay ko kung anong gusto niya. Yes. Kaya, mapadpad man ako sa Pilipinas, I'm gonna be happy to relax. Why? Diyos ko, yung anak ko lumalaki ng matinong bata. Matinong bata si Abe. Siraan man ako ng siraan ng buong mundo. Ang anak ko pinalaki ko matino yan. Hindi mo makita si Ginny na nasagot-sagot yan sa ibang tao para maging bastos kaming dalawa. Si Ginny yung tipong batang na napakaano niya marunong siya mag-respect ng tao sa paligid. O diba? Proud nanay. Yes. Ganyan kami. Disiplinado kami na magulang namin. Hindi kami nang aatake ng kapwa namin ng walang reason. Kaya kung ikaw nang aatake ka nang aatake sa akin to destroy my life, who you? Who you to do that? Diba? Tsaka pwede ba kung magulo ang mundo nyo? Everyday, wag nyo akong ginugulo. Kasi yung problema nyo at hindi ko problema. Diba? Hindi ako pinanganak ng nanay ko para problemahin ko ang problema nyo. Yun lang guys. Totoong kwento to guys. Hindi ito kwentong kali lang na napupulot-pulot lang kung kani-kanino. Kung gusto nyong alamin kung ano ang ugali ko at kung sino ako, try to ask so many questions to me. You can find out kung sino si Rohelia. Ayun, yun nga ako guys. Prangka, kung ano yung gusto ko sasabihin ko. Pero ako yung tipong tao na hindi ako naghahanap ng gulo. Maliban na lang na nakabuntot kayo sa akin para gumawa ng gulo. Yun. Pero this time, hindi ko nahahayaan. Bakit? Gusto ko kasi mabuhay ng tahimik. Gusto ko mabuhay ng punong-puno ng saya. Gusto ko nang i-enjoy ang buhay na hindi ko naranasan dito ng maraming taon. Honestly, alam mo yung buhay ko sa Pilipinas, kahit na simple lang, ang saya-saya ko eh. Bakit? Nagagawa ko kung ano yung gusto kong gawin sa buhay. May mga bagay akong gustong gawin, ginagawa ko. Kami magkapatid, hindi man namin nakuha lahat ng luho namin, pero kanya-kanya kaming diskarte. Ako, nung high school ako, nagsa-sideline ako guys, gumawa ng native bag. Alam mo yon, na binibenta sa Boracay, alam mo yon. Gumagawa ako ng ganyan to sell. Yes. Tapos alam mo, may pera akong kita guys. Binibili ko yun ng mga konting luho ko para sa sarili ko. Minsan nagbibigay din ako kay nanay kapag may sobra. Pero ako yung tipong taong mahilig akong mag-ipon. Yung alam mo yung gagawa ko ng bag, iipunin ko yan, tapos i-deliver ko. Yun yung ano noon, yung pinuhunan ko doon, kukunin ko. Yung parang iniikot-ikot ko lang kung anong meron ako. Yun, ganun ako, iniikot-ikot ko lang ang puhunan ko. May kita ako yun, ibibili ko ng mga gamit ko. Hanggang sa napadpad na nag-graduate ako ng high school, ayun guys. Napadpad ako sa isang family sa tulong ng aking kaibigan. Pero yun guys ay nag-aral ako ng dressmaking.
kahit papaano guys, may ano ako, kumuha ako ng vocational course only, pero hindi ko natapos kasi ang pagiging dressmaking. Ayun, sayang nga, pero kung natapos ko rin siguro yung 1 year na yun, magaling siguro ako mananahi. Pero alam mo guys, kahit na hindi ako nakatapos, magaling ako marunong ako. Yung kurtina na yan ng kwarto ng anak ko, gawa ko yan. Yung mga kurtina, yung mga ano dyan, yung mga tablecloths na yung mga kurtina na dyan sa loob ng bahay, gawa ko yan. Kaya proud na proud ako na kahit papano umuwi man ako sa Pilipinas guys, kahit papano may alam ako. Ang ano ko talaga sa sarili ko ay ayokong umuwi sa Pilipinas nang alam mo yun na hirap po lang, wala yung ganon. Ayun guys, lahat ng bagay na tatahakin ko sa susunod na taon ay pinaghirapan ko lahat. At gusto ko ay makamit ko ang mga bagay na gusto ko makamit sa buhay. Ayun lang guys, siya nga pala guys, thank you sa suporta nyo sa akin. Thank you sa mga bago kong subscribers. Kung gusto nyo ako makilala, hayaan nyo guys, ikikwento ko naman. Tsaka ako yung tipong taong hindi ko kailangan ilihim ang buhay ko. Pinasok ko ang pagiging vlogger para makilala nyo ako bilang ako. Gusto kong ikwento kung ano ako guys. Kung ano yung pagkakakilala nyo behind my back at kung ano ako sa hinaharap at kung ano ako noon at ngayon guys, ganun pa rin ako. Ako yung tipong taong gusto ko maging success sa buhay dahil gusto kong tumulong sa kapwa ko. Maliit man na bagay, basta galing sa puso ko, ay hindi ko kailangan isumbat sa'yo. Maliban na lang kung ako'y dinatraidor mo at sinisira mo in public. Dahil ako yung tipong taong ayoko makipag-away sa'yo. Pero wag mo akong susubukan. Ayun. Yun guys, thank you nga pala sa inyo. Ingat kayo lagi. Bye. Have a nice day sa inyong lahat.